sunshine, fairer the moonlight, and all the stars in heaven above. Jesus shines brighter, Jesus shines purer, and brings to all the world his love. Hello mga ka-good vibes! Welcome back here at our Tech Talk with Mike and Joy with a special episode with one of my longtime friend back in the early days in the house, Mr. Donald Solomon. Hi Joy, kamusta? Ayos lang. Kamusta How's sa mga going? nakikinig? I'm doing good. I'm doing good. So, ano ba? Nasa ka ba ngayon? Andito sa Mexico. Mexico, Pampanga. Uy. Karating lugar lang, no? Oo. Malapit lang, malapit. Gusto mo, puntahan kita ngayon ka. Hindi pa nag-live, no? On set, no? Oo, pag in-onset natin ito, magkatabi tayo. Harap natin yung camera. Kamusta mga bagay-bagay? Lumipas So, na yung ayos lang, mga... busy. Ah, Busy at nakikinig ng mga balita, pinapanood ko ng mga nangyayaring events, yung mga traffic updates na araw-araw traffic, kinabukasan manonood ka, traffic na naman, susunod na araw manonood ka, traffic na naman, araw-araw traffic, ang sarap manood ng puro traffic. ano ka ngayon, di ba? Tama ba, nagko-commute ka ngayon pa work? Ay, hindi na. Hindi na. Nagko-kotse na. Hindi, I mean, yun nga, pero yun nga, may ano pa rin travel time, no? Oo, may travel time pa rin. Yun nga lang, kagandahan kasi mas malapit. Accessible naman Malapit. sa daanan, no? Oo, tsaka isa pa, pagka may oras ng lunch, nakakauwi pa ako at makakabalik. Ganun kalapit. Okay, within the area, kumbaga hindi ka lalayo, no? That's nice. Oo naman, ganun Kumbaga kalapit. kung may lunch break ka, pwede kang umuwi and then parang yung dati lang, no? Yung mga first few works natin na ayaw natin yung malayong lugar, di ba? Mas as possible, kung pwede, isang jeep lang, isang tricycle lang, or pwedeng lakaran lang, no? Totoo Mas yun, kasi comfort totoo yun, kasi ang problema kasi, oo nga, may trabaho ka nga. Pero kung ang lugar na pinagtatrabahoan mo malayo, yung 1/4 or 1/8 ng sweldo mo, doon na pupunta sa pamasahe. Kung hindi man, doon na pupunta sa gasolina at toll gate. Makes sense. Oo nga naman. Oo. Lalo pa naman ngayon, ang mahal na ng pag nagsakay-sakay ka, no? Sinabi mo pa. Tapos ngayon, ang pamasahe pataas pa ng pataas. Hindi wala kang makikitang balita o mapapanood na balita na bumaba yung pamasahe. Puro pataas yan, lalo na gasolina, pataas pa ng pataas. Kahit naman sa US, tumataas din ng gasolina. Lahat. Parang no? Kinokontrol na no? Parang ganun yung nangyayari But anyway, ang maganda pa rin sa setup natin is yun nga, nasa IT pa rin. Di ba? Ano bang field ka ngayon? Field, ngayon, nasa customer service, pero may mga pagkakataon na natatakal namin yung tungkol sa troubleshooting, tungkol sa mga network, tungkol sa mga phones, yung mga bagong trend, ano yung mga bagong labas sa phone ngayon. Meron pa pala. Pag mga cellphone kasi, ito yung malupitan pero tayo tinatawag na Starlink, yung kay pangalan nito, kay Elon Musk. Malupit Oo. yan Ngayon sa US kasi merong isang carrier doon na pag
pag yung cellphone mo, halimbawa iPhone 14, iPhone 16, yung mga latest model na kaya niyang kumonekta dun sa satellite. Pag pumunta ka sa rural area o sa mga, kunwari nag-hiking ka, may mga pagkakataon na malayo ka na masyado sa cell site, nawawalan ka na ng signal. Pag nawalan Gets. ka na ng signal at nakita yung cellphone mo na nawalan ka ng signal, automatic ko-connecta siya sa satellite. So, pag kumonekta ka sa satellite, doon makakapag-ano ka na, makakapag-send ka na ng message, makakapag tawag ka, ganyan. Yun ang kagandahan doon. Yun yung bago ngayon sa US na pag nawalan ka ng signal, automatic ko-connecta ka doon sa Mm. di satellite Parang pinaka-near, ni no? Elon Musk. Oo. Oo. Yun ang kagandahan doon. Meron siyang parang recovery, no? Just in case. Oo. Ngayon, pag halimbawa bumaba ka na ng bundok tapos may nade-detect na signal, automatic ko connecta ka sa cell site. Malapit. Mawala na yung connection mo doon sa satellite ni Elon Musk. Yun ang kagandahan doon. Ang Yun yung klase, bagong no? trend ngayon sa US. Oo. Pero ewan ko ngayon kasi siguro kung i-develop yan dito sa Philippines, baka matagal pa. Pero syempre, Mm. alam mo naman na US lagi nauuna sa mga technology. Yun yung mga bago ngayon. Oo nga, no? O Kung yun. mapapansin mo, parang may gap yung yung sa atin, no? Parang may nadidelay in terms nung, sabi mo nga, na kung kailan nag-improve yung mga technology, no? Medyo mas, mas parang mabagal sa atin or dahil siguro sa infrastructure kaya hindi agad nakapag-update. Masasabi ko infrastructure kasi halimbawa sa US lumabas na si 5G, pero dito sa Philippines 4G pa lang, packet pa lang ng 5G. Pagkatapos makalipas ng 1 taon o 2 taon, ayan na, naglalabasan ng mga 5G dito sa Pilipinas. Ayun. Kadalasan nauuna dyan, Japan, US, yung mga matataas yung nila. Tapos, pag-aralan na ng Philippines yan, ganito pala mga diskarte, ganyan. Doon na tayo magkakaroon ng mga ganyang klaseng infrastructure na kayang kumuha o kaya magbigay ng signal sa mga phones ng 5G. Kasi kung pag-uusapan natin yung infrastructure, maaaring kaya tayo nadidelay kasi wala tayong ganung gamit. So, o-order pa tayo sa ibang bansa. Kasi sila na una nag-develop nun eh. So, order tayo sa ibang bansa. Pagdating dito sa Pilipinas, na ikabit na, ayan na, makakapag-deliver na tayo ng 5G Service. network. Katulad ng mga pagpalagay natin mga Red Mobile. Meron pa ba nun? Wala na. Yung Mga Sun Cellular. San Sun Cellular. Ay, oo nga pala. Smart pala at saka Globe. Ako yung nahuli. Ano ba SIM mo? TNT? Ano ba SIM card mo? Hindi, ang SIM ko, syempre Globe tsaka Smart. Yan dalawa. Yeah. Sige, hindi. Mali. Smart tsaka Globe. Smart siya, Globe. Oo, ayun. Depende sa signal kasi may mga pagkakataon na papunta ko doon sa lugar. Kasi, di ba yung mga cellphone natin may mga dual SIM, di ba? Yeah, Kaya yes. pagpunta natin doon sa isang lugar, mahina si Globe pero malakas si Smart. Minsan naman lipat naman ako dito, mahina si Smart, malakas si Globe. Yun. Yun ang purpose nun kung bakit dalawa SIM ko. Ang laki na ng no, ng in terms dun sa mga sa gadget, sa phone, no. Medyo malayo na rin yung difference, 'di ba? Parang kung isipin mo dati, ano ba yung parang series dati nun kay Nokia? Ano yung mga parang nagamit mong phones dati na kumbaga hindi pa siya ganun technical in terms of nung performance. Taka. Anong tawag dito sa Nokia na yung may tennis na may hindi siya Bluetooth eh. Ang tawag dito, basta Nokia na may tennis na magandang klase. Basta
Ayun, Ay, yung may si antena pa. si 82 hindi. O si 50 Ay, maliit sa 82 eh. ah, Yung pag, hindi basta 33, ko, hindi mga ganon. hindi, nakahawak na ako ng Nokia 3310, 5110, 33, na isa-isa yung mga Nokia. Meron pang isang Nokia, gustong-gusto ko yung maliit lang, na pag umupo ka sa jeep, pag tayo mo, wala na yung cellphone mo. Ba, nakuha ni Yung, Kuya, di naman. hindi, Kasi- hindi. Dumudula sa bulsa mo. Sa sobrang nipis. Sa sobrang liit. Tapos, Yeah. yung casing niya madulas. Oo. Pag tayo mo, syempre, nagiging ugali ko na pagtatayo ako, kakapayin ko bulsa ko. Pagtingin ko, ay, nandun pala yung cellphone. Ayun. Kaya nagiging habit ko na ganun na pag tumatayo, kinakapa ko yung bulsa ko. Kasi nahuhulog yung cellphone. Mm-mm. Dati nun wala Ganun. pang mga MP3 sa cellphone. Pero nung linabas yung may linabas si Nokia, pero may linabas din si Sony Ericsson. Yung Na, yung nila, yung maliit lang din. Nalimutan ko yung pinaka parang Express Music yata yun. Naalala mo yun? ang cellphone. pamangkin ko nagkaroon siya ng ganun na Ah. Express Music. Oh, Yung di ba Color yun Red yung yun. yun yung Oo. pwede ka ng parang Walkman, pwede ka ng mag-headset sa cellphone, di ba? Oo. Kasi may music Oo. na. Tapos ang ganda ng music noon. Naalala ko na yung Nokia na sinasabi ko. Nokia 7110. Sabi ko na nga ba nasa 8 series yun or 71 series no? 7110 yon. Tapos yung pag pinindot mo yung gitna, bubukas yung Yung baba. bubukas pababa, tapos Oo. mapipindot mo na yung tag dito, yung keypad. Parang Ngayon, yung sa mga classic movie, no? Di ba ganon yung siyempre pag nakaganong cellphone ka, pampelikula yung dating, di ba? Yung pang kunwari, tag dito yung ka-black suit ka, tapos yung cellphone mo, tapos ka-shades ka, ganyan, mga pampormahan na dating. Yung pang-Korean novela yung dating. Tapos yung paglilingon ka, hindi gagalaw yung bangs mo. Sabagay, di ba yung mga Korean dati, di ba ganon lang yung mga phone kung Oo. iano mo. Wala pa naman mga Android nun, nabutin din naman ng ganon na palabas, di ba? Puro Nung pa. nung time na yon, kung hindi ako nagkakamali, meron ng Android na parang yung pinakamababang version pa ng Android kasi nagde-develop na sila na kada ilang buwan, kada taon, nagde-develop si Android. Ayan na. Tapos hanggang sa umabot sa puntong hindi na nakahabol si Nokia. Kaya doon na nag-boom si Samsung, naglabasan yung mga ibang cellphone, yung mga basta Parang mga cellphone, basta sabi mo si Android parang nag-develop na siya ng mga iteration niya, no? Yung mga parang first generation or second generation. oo. Parang tama ka nga, no? Kasi in terms ng development ni Android kasi nun, kumpara kay Nokia or Sony Ericsson. Parang continuous yung development no? Laging may release no? Paano nga naman Lagi. sasabay si Nokia doon hindi naman nila kailangan improve yung OS nila kasi wala namang problema. 'Di ba? Kumbaga, as is lang sila, 'di ba? Kumbaga ito lang yung basically yun lang yung definition ng phone noon no? Pang text, pang call. 'Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, Java platform yata si Nokia. Oo, Java. Naka-Java pa nun. Oo. Ngayon, nung way back 2008, kalakasan ni Nokia nun. Pero nung 2008, doon nagsimula si Android version 1. Android version 1 nung 2008. Pero nung 2008, kalakasan ni Nokia yun. Grabe. Kaya nga, di ba, naglalabas pa siya ng, yung yung parang capable na siyang, mag-internet, tapos pwede ka ng, may full keyboard din siya. May ganun siyang device, di ba, parang, hindi ko maalala kung pa-portrait siya or pa-landscape mo pag binuksan mo yung phone na yun. Pero meron siyang ganun yung sobrang mahal niya. Hindi ko maalala kung nasa 50 yata or 60k yun Yung model ni Nokia? Oo, yung Oo, isa.
ang ate ko merong ganung phone na flip phone ni Nokia Mm. na pag binuksan mo siya, para siyang computer ang dating. Di Na, ba? nasa taas yung screen, tapos sa baba yung keyboard, na Keyboard. pagkalit-liit. Ganun. Pero full keyboard nga, di ba? Nandun lahat ng Ah. letters. Tayo Pag sinara mo, ang kapal-kapal ng cellphone. Oo. May ganung cellphone na ate ko noon, naalala ko. Yung pang-opisina yung dating. Ganyan. Pag naka-Nokia ka talaga, ang class ng dating. Ganon. Kaso, yun nga, lumabas na rin si iPhone. Tapos, meron din BlackBerry. Ay, Dami oo, ng BlackBerry. Meron akong, kasi sumikat si BlackBerry eh. So, ngayon, bumili kami ng misis ko ng tawag dito, ng Cherry Mobile. Yung Cherry Mobile na yan, style BlackBerry. Talaga. Oo, ngayon ang ginawa namin, tinakpan namin yung logo. Cherry Mobile. Oo, ganyan. Ngayon pagsasakay ako ng jeep, siyempre napapalingon sa'yo. Yung mga katabi mo, di ba? Naka-BlackBerry. pero kung tutusin, napakamahal ng BlackBerry. Mahal nun. Ganun. Tapos meron pa yung Motorola. Ayun ang babaksik, no? Si Motorola. Oo, alam mo ba yung nilabas si Motorola na parang safeguard? Tapos, yung cookie safeguard, tapos pag nakasakay, kunwari, sasakay ka ng jeep, gabi, binuksan yung yung Motorola, sabay liliwanag, ang backlight niya orange. Oo. Uso-uso pa yung Orange mga backlight nun, no? Sa mga cellphone. Oo, orange sa masakit sa mata. Tapos alam mo yung pinupuntahan doon sa may Cubao? Merong pinupuntahan dong lugar na nandun nagtitinda ng mga tiyangge, yung mga damit, kung pwede ka magpa-print, tapos magpagawa ka ng cellphone, nandun yung mga palitan ng mga backlight. Saan yan? Sa may Gilmore? Sa banda yan? Hindi. Bago ka makarating ng saan ba to? Bago ka makarating ng ng Farmers. Okay, okay. Banda doon. Kung Tama ka titignan nun, mo siya daming ngayon, nun no, yung parang share pa backlight, yung gano'n no. Ang daming Tapos may tunog pa ngayon, yata yun no, may tin oo. tin tin. Yeah. Siyempre, pagka walang tunog na ganun yung cellphone mo, labas ka sa uso, di ba? Hindi ka in. Siyempre ngayon, ang diskarte ng mga college days, iipunin yung yung baon, no? Pagkaipon ng baon, kunwari na-ready mo na yung baon mo, naipon mo na. Ready ka na magpa-backlight yan. Papalta mo yung backlight yan. Para pagdating ng gabi, pag sasakay ng jeep, yabangan kayo ng mga katabi mo. Tapos yung clear case yung papalagay mo, no? Yung clear case. Para kita yung ilaw-ilaw, no? Oo. Tapos, minsan, yung sa jeep, yung mga ilaw na kulay blue, kulay orange, mga ganyan, mga may dilaw, mga ganyan. Mga yabangan ng kulay. Tapos yung tunog pa, yung merong tunog pa yung cellphone na napapalitan ng mga ringtone. Yan. Na nilalagay pa sa cellphone. Parang may app sila nun, di ba, na ikaw connect yung cellphone mo para matransferan mga ringtone. Sila naglalagay nun. Talagang pinagkakitaan nila yun. Ganun. Pero ngayon, diskarte, no? Yung sinasabi ko sa'yo na kung saan napapalit ng backlight, malapit sa Farmers, na yon? Kung babalikan mo yung Cubao ngayon, na siya, terminal ng jeep ng Antipolo. Kailangan ba uling nadalaw doon na parang nakita mo yung difference na? Hindi ako nagkakamali, last year yata o last 2 years. 2 years ago, mga ganun. Talagang nakita ko talagang laki ng pinagkaiba ng Cubao. Yung eskwela na kung saan tayo pumapasok noon, iba na yung itsura, yung karsada, iba na yung itsura. Yung karsada, mas lalong nag-traffic. Nandun pa rin ba yung mga nag-chess? Yung namimeke? Yung mga nag-chess doon?
hindi ko sila napansin. Pero, Napatay ako uy, dati doon, natalo ako ng 200 eh. 200 ang laki naman. Ay, oo, naalala ko yun, yung nagche-chess kunwari. Oo. Tapos ngayon, pinapalibutan sila ng mga estudyante. Wow. Oh, naalala ko, sabi, Aurora yun eh. Scam Di ba? ka. Scam Kumikita ka. ka buhayan yun. Eh, syempre, magaling ka rin Oo, sa chess. Ay, mali yan. oo, oo. Kumari, sasali ka, no? Yung side bet, wala 100. Ay, natalo. Nadaanan ko yun. Ang Yung, galing. yung mga yung mga scammer, yung mga, Yung tsaka mga, isa pa, oo. Ang yung galing ng mga mga galawan scammer din. nun, no? Simple lang. Oo, oo, yung mga galawan ng chess doon, yung imposible. Ikaw naman si matalino, mag-iisip ka ngayon. Nakikisali Ganyan. ka pa Ngayon, si. ngayon, yung nakikitaya, kakuntsaba nila. Oo. Pati Di yata, ba? ano, tinataya nun eh. Pati yata bahay, tinataya nun eh. Taya ko na, pati May, bato. hindi, may tumataya pa nga doon, mga, yung 200 mo, maliit pa lang yun. Maliit lang Yung iba yun, no? tumataya pa 500. Pero Oo. duda ko yung 500, sindikato yung mga kasama Pwede, kasabot yun doon. pwede. Basta Hmm. ang gusto lang nila, may mag-side bet para may makuha Oo. sila eh. Di ba? Yun lang Alam naman yun. ko, kung 200 sa'yo, alam ko, ang pinakamalaking taya ko doon, mga, kung di ako nagkakamali, 20 yata, 50. Yun. Sabi ko, talagang nag-isip ako noon. Pero grabe, ang galing nila. Ibig Ah, sabihin, hindi siya yung, alam mo yung mga nauuso ngayon, mga scammer sa phone, ganyan. Yun, talagang literal na harap mo. pero nag-enjoy ka pa rin, no? Hindi mo alam Oo, oo. ano pala. Hindi mo alam, hindi scam ka. Ayun, sa may Aurora yun. Di ba? Aurora Cubao. Oo. Pero wala na yata yun kasi, ano na tawag dito, pinaliit na yung karsada na yun, yung sidewalk na dinadaanan ng mga tao. Ngayon, Mm. noong araw kasi, wala masyadong barrier yun eh. So, dumadaan yung jeep, yung mga tao, hindi sila dumadaan sa sidewalk. Doon sila sa karsada dumadaan at yung mga nagche-chess, nandun sila sa sidewalk na kung saan Mm. tayo tumaya. Mm. Nandun pa rin siguro si yung tumataya nun, siya na yung tumitira, no? Hindi ko alam. Sila pa rin kaya. Hindi natin alam. Oo, Nakakatuwa lang. pero nung araw talagang laganap ang chess sa Cubao kasi kahit sa may tawag dito, Ramon Magsaysay sa Mm. Cubao, marami Mm. nagche-chess doon sa may ilalim ng tulay at doon din ako Mm. natuto mag-chess. Kaya nga, Oo, no? tinuruan ako ng mga kapatid ko, mga kaibigan ko, pero nung dumadaan ako doon, merong isang matandang lalaki na nakita niya ako na napansin niya ako na willing ako matuto at doon niya ako tinuruan ng mga diskarte kung paano ganyan ganyan. Wala akong pera. Pero sige, dahil natuwa siya sa akin, libre. Pero nung araw, nagpapabayad yung mga yun. Tuturuan Oo kita nga, ng no? chess, bayaran mo ako. Per day, no? Siguro Parang natuwa. ganon, no? Oo. Oo. Pero sa akin, siguro natuwa yata sa akin. Kaya libre niya ako tinuruan. Tuto naman ako sa kanya. Ayun, yun yung mga bagay-bagay na mga ah, libangan nung araw, mga Mm. bata-bata pa tayo. Yan, Ganon. Ngayon kasi chess, wala, puro, oo. dama, perdigana, ganon, Oo, no? pag nagsawa ka sa chess, dama naman. Pag nagsawa ka na sa dama, perdigana naman. Tapos, pag nagsawa ka sa perdigana, babalik kayo sa chess. Ayan. Chess. Tawagin ka na nanay mo, oy, kakain na. Ganun ang mga buhay nung araw. Sana. So, parang dati, sa may Cubao kayo nag-stay, parang ganon. Or, Sa ano, Cubao talaga or, kami lumaki. mm. Ganun. Sa Cubao talaga kami lumaki at yung malaki ang pinagkaiba ng Cubao nung araw sa Cubao ngayon. Kaya Mm. napansin ko parang marami nang tayo ang mga building sa Araneta Center eh. Pero nung araw maluwag yun. Ano yung dating mall doon sa tapat ng eskwela? Wala na yun, no? Yung lumang mall. Ah, hindi ko pa alam. Mall Hindi, ba yun o parang arcade? Arcade yata yun.
Arcade siya, oo. Oo, Pero kung arcade. pupunta mo siyang, alam ko nadaanan ko siya eh. Kung matatanda ko, puro cellphone na lang ang nandun. Mm. Kasi nung araw, yung arcade na yon, kunwari, bago ka pumasok sa school, gusto mo magpalamig, akit ka na arcade. Oo, kasi Diba? mainit sa labas eh. Tapos bababa ka, tapos papasok ka sa school, ganyan. Yung arcade na yon, may mga damit-damit pa doon eh, mga stuffed toys, mga ganyan. Mm. Ngayon, kung nadaanan ko, puro cellphone na lang nakikita ko. Alam ko buhay pa yung arcade, pero alam mo yung lumang-luma na itsura niya. Mm. Ganun. Naalala ko. Kasi hindi ko naiintindihan yung una ang iniisip kong arcade na kung saan ako naglalaro ng Street Fighter. Paborito ko pang karakter noon si Chun-Li. Yeah, yeah, yeah. Oo. Si Chun-Li. Si Dalsim. Si Si Dalsim. Blanca. Oo. Yan. Sila Dalsim, ganyan. Pagka nilalaro ko si Chun-Li, mabilis ang mata ko eh. Siyempre. Mm. Spinning kick, no? Oh. Eh, si Siyempre, matatalo. si Sagat ang hirap gamitin eh. Tsaka Oo, si Rio. Oo. Ganon. Tapos, alam ko ang hinuhulog ko pa nun mga 5 piso yata o 10 ba? Basta mga ganon. Barya lang, May no? arke. Oo, Barya na, barya-barya lang talaga. na coins lang, no? Hindi pa yung token. Hindi pa siya token. Ah, Ngayon kasi magkano yata token ngayon? Hindi ko alam. Kasi naglalaro ng mga arcade ngayon, yung mga anak ko eh. sila. Tapos, Sila tapos na. bibigyan ko na lang sila. Sila na yung bibili ng token. Pero hindi ko alam kung magkano ang token ngayon eh. Basta Five hindi pa ko rin matanda. yata. Five pa rin. Ganon. Mm-mm. Pero nung araw kasi, huhulugan mo ng coins. Tapos makakapaglaro ka na. Ganon. Kasi Ganon yung mga... kaya tingin ko nagwo-work pa rin yung arcade na business. Kahit kasi basic lang yung 'di ba? Basically, setup ka lang ng mga linalaro. Oo. Hulog-hulog na gusto ng mga mga Pinoy, 'di ba? Kaya tingin ko kaya Oo. nagwo-work kasi hindi mawawala sa Pinoy yung ganong no? Na Oo. libangan tayo. Arcade Meron pa. tayo. Meron pa. Yung tinatawag na siguro 5 years ago, na nakita ko yung tinatawag na PisoNet. Oo, no? Yung- Transition yon yung PisoNet na sila. Yan ba yung dati computer shop, yun ba yun? O iba? O yun. Nung araw kasi computer shop. No? Sa computer shop, papasok ka basta papasok ka sa computer shop, 20 o Isang oras. 15, Isang ganyan. oras. Isang oras. Tapos ngayon, kakalapitin ka. Kuya, extend ka pa. Nung bantay, no? Extend ka pa. Di syempre, extend ka, ganyan. Tapos, nag-evolve sila. Ngayon, hindi na yung kuya, extend ka pa. Ngayon, pag na-meet mo yung oras mo, automatic, blackout yung monitor mo. Screen, no? Ganon. Ay, kuya, sandali, pakibukas mo. Hindi ko pa nalalagout yung friend store ko. Ganyan. Okay. Ngayon. Medyo inuunti-unti natin binabalikan yung mga panahon ng araw. Kuya, hindi ko pa napapaltan yung background ng Friendster ko. Ganyan. May cute kulay, bayin ko lang. Ngayon, sige, i-extend ka na ng konti, babayad ka, ganyan. Ngayon, nag-evolve na naman sila. Naging PisoNet na. Ngayon, maghuhulog ka ng coins, 5 piso, 5 minutes. Mag-check ka na updates sa Facebook mo, ganyan. Ngayon, ang masakit nito, umalis yung bantay. Pag alis ang bantay, wala ka ng coins, nag-shutdown yung hindi mo pa nalalagaw yung Facebook mo. Ngayon, kung sino yung papalit sa'yo, yari. Makikita yung account mo. Oo, kasi hindi pa siya nalalagaw na maayos eh. Ayun. Ngayon, ang sasabihin mo sa kaibigan mo, sorry pre, na-hack yung Facebook ko. Hindi ako yung nagme-message sa'yo, hindi ako yan. Oo. Ang tagal natin magkausap pa, sabi nung tropa mo.
Hindi na ako yun. Andito na ako sa bahay. Yun ang masakit. Kasi sa PisoNet kasi, pwedeng iwanan ng may-ari yun eh. Yeah. Walang bantay na kailangan, no? Huhulog-hulugan mo na ng coin. Ang masakit nun, nawalan ka na ng coin. Ayun. Kasi hindi mo pa nalalagaw yung Facebook mo. Eh. Sabi ko, pre, sorry. Hindi ako yung gano'n. Yung mga telephone days. Ano mga naalala mo nung wala pang Telephone days. cellphone, telephone pa lang, mga gano'n. Sige, ito. Magkikwento ako Telephone days. Elementary ako, meron talaga ako naabutan ng payphone. Talagang siya na lang talaga nag-iisang payphone na lumang-luma na sa may 5th Avenue Cubao, siya yung kulay pula na payphone. Kulay red. Yun yung literal na sinasabing 3.25 na lang. Yung kanta ni Ding Dong, no? 3.25 lang ang aking kailangan. Yun. So, yun. Ngayon, meron sa Rustans, sa Cubao, tsaka sa Ali Mall na PLDT na hinuhulugan din ng coins. Ayan. Tapos, pag lumabas ka sa may bandang gitna ng Araneta, meron din doon. Kung hindi ako nagkakamali, alam ko meron din doon telephone booth. Yung parang may salamin lang. Yung ba yung tapos may rectangle na yung ano, tapos parang digital na yung pindutan. Hindi pala, parang square na metal. Napipindutin. Parang ATM, pinipindot mo pa yung numbers, ganun. Ayun. Pero yung sinasabi ko na 3.25, yung iniikot pang ganun eh. Yung classic na phone. Ganun. Pero ano na yun, saglit ko lang siya nakita. Tapos nawala na siya. Ngayon napalitan na siya ng mga ibang payphone ng PLDT, ganyan. Ganun. Tapos habang tumatagal, yun na nga, lumabas yung mga malalaking cellphone, ganyan, hanggang sa palit. Pero kung babalikan natin yung mga cellphone nung araw, ay mga telepono nung araw, yung tipong kausapin mo yung kaibigan mo, tapos sasabihin mo sa kaibigan mo na di ba best friend mo si Crush? Pakikuha nga yung telephone number niya, tawagan ko mamayang gabi. Ganun mga diskarte. Parang phone pal ngayon. Tatawag mo mamayang gabi. Hindi muna siya magpapakilala. Hanggang sa makuha niya yung loob. Ganyan. Yung telebabad na yan. Medyo matagal na yung yung sumasakit na yung tenga mo, tapos lima mo sa kabila. Yan. Ganyan nangyari. Yun nga, pag magano ka sa telephone, noon parang pag kung sino yung mauna sa inyong magkakapatid, pag halimbawa yung kuya ko nauna sa akin noon, parang 2 oras na nasa telepono pa eh. Hinihintay mong matapos para ikaw naman. Ngayon, hanggang kunwari, usap kayo ng girlfriend mo o ng crush mo. Tawagan kita ng 8 o'clock sige, siya naman maghihintay. Pag uwi mo, ang kuya mo ang gumagamit ng telepono o ang ate mo, ganyan. Ngayon, hintay mo siya matapos. Natapos sila ng telepono ng 10 o'clock. Diba? Ngayon, yung kausap mo sa school, naghihintay siya na 8:00, di ba? Oo. Ngayon, nakatulog na siya kasi tagal mo tumawag eh. Pag tawag mo ng 10:00, siyempre, para hindi ka makapahiya, tatawag ka pa rin. Siyempre. Pag tawag mo na 10:00, ang makakasagot, hello, tatay niyo to, anong kailangan mo sa anak ko? Ngayon, tatay. Yari ka ngayon. Ngayon, siyempre, nag-e-evolve na naman si telepono. Meron tayong tinatawag na 3-way call. Ayan. Ngayon, tatawagan kita. Ako yung may access ng 3-way call, kasi binabayaran yun eh. Dinadagdag. Picture yun, parang ganun. Ni PLDT. Added features yun sa PLDT. Okay. Ngayon, magkausap tayo. Tapos, may tatawagan tayong kaklase natin. So, 3 tayo mag-uusap. Parang Zoom, no? Ngayon, parang Meet. Zoom. Ngayon, 3 tayo mag-uusap. Pero, mas nakaka-relate pag ang pinag-usapan nila tungkol sa school.
'Di ba? Ngayon, Mm. ito ngayon masakit niyan. Mag-uusap yung dalawa, may tatawagang isa, yung tinawagan na isa, ma-out of place na. Kasi itong dalawang to, sila lang nagkakaintindihan. Sila Yung lang isa ang parang oo. Oo. yung isa naman parang gusto na niya ibaba yung telepono. Oo. Eh, hindi naman siya Ayan. mapagbaba, no? Oo, ganun. Oo. Ngayon, yun yung mga three-way call na yan, ganyan. Ganun, may Tapos, ganun pala sa PLDT, no? Ang galing. meron, nabutan. Tapos meron pa isa yun nga sinasabi ko, kunwari, may telepono kami sa baba, may telepono pa sa taas. Extension, Ngayon, oo. oo. Yun yung tamang term, extension. Kunwari, may kausap ako sa telepono. Ngayon, aangatin na ate ko yung telepono. Madidinig niya nagsasalita pa ako, ibababa Mhm. niya yung telepono. Mhm. Makalipas ang isang oras, hindi na niya matiis. Sasabihin niya sa akin, kasi tatawagan niya yung boyfriend niya eh. Siya rin eh, no? Aangatin niya, Mhm. oo, sasabihin niya sa akin, baba mo na yung telepono, gagamitin ko. Siyempre, ako naman, mapapahiya ako sa kausap ko. Di sige, bababa ko na ganyan. O sige, magkita na lang tayo sa school bukas. Ganun mga nangyayari. Paano ba tayo Pero, nagme-meet up nun? Pagka ganun, no? Kasi ah, walang cellphone eh. ganun, hindi, ang kagandahan kasi noon, yung talaga nasusunod yung oras noong araw kumpara ngayon. Kasi pag sinabi mo yung oras na 8 o'clock nandun. Kunwari, magkita tayo sa school na 8 o'clock. So, 7:30 o quarter to 8, nandun ka na para magkikita-kita kayo ng mga kaklase mo. Na may pupuntahan kayo o may exam Lakad, no? kayo. Oo. Ngayon iba ng panahon ngayon. Ngayon, kunwari, 8 o'clock. 8 o'clock, wala ka pa. Asan ka na ba? Traffic eh. Pero nakahiga ka pa sa kama. Hindi pa nakatayo, no? Oo. Asan ka na ba? Ay, kasi may banggaan sa doon sa amin banda ganyan. May Pero baga nag-ipis, no? Nagbagagin Oo, na nag-ipis. pero naliligo ka pa lang noon, 'di ba? Ganun yung mga ganyan. Tapos nagbanggaan yung dalawang elepante. Parang may naalala akong ganyan eh. Magkikita-kita kami. Ako, manggagaling pa ako ng Guagua. Na punta pa ng Maynila. Abay, nauna pa ako doon kaysa doon sa Maynila nakatira. Na taga doon lang. Taga doon Oo. lang. Akalain mo yun. Oo. Di ba? Kasi ang iniisip nila, malapit lang ako eh. Ganyan. Mm-mm. Tapos yung tipong sa cellphone, yung sinasabing malapit na ako. Ayan. Ayan. Pero kung tutusin nun, malayo pa. Pero nung mga walang cellphone nun, talagang strictly sinusunod nila yung oras. Kasi sila yung mahuhuli. Sila yung mawawala eh. Kaya Tama, dapat tama. susundin nila yung oras. Pag sinabing alas 8, alas 8, alas 9, dapat nandun na. Oo Ayun. nga, no? Ganyan yung mga ganong dati pag naalala, no? Eh, yung nung sa college days naman, no? Ibang topic, yung ano to, di ba? Usually meron tayong mga ano to, mga defense, may mga special project, di ba? Pag mga finals, tas meron ding mga OJT. Ano yung mga naalala mong mga happenings nun? Sige. OJT, ano, doon ako, nag-apply kami ng mga consultants sa mga mag-OJT. Kaso nga lang, yung mga ibang company kasi, ay hindi na kami makatanggap ng OJT kasi may ibang school na nandito. Bawa, mag-apply kami doon ng OJT, 5 kami. Pero may nauna ng 5 na galing PSBA, Okay. NCBA. Ayun yung mga Mm-mm. kapitbahay natin doon ng araw. Na Mm-mm. kung maalala mo, sa may Aurora, pag magmula sa Mag-apply, atin, no? Mm-mm. school natin, ang susunod na school, TIP. Susunod na school, hindi, magmula sa atin, susunod na school, TIP. Susunod NCBA. Susunod PSBA. Tapos Katipunan na. No? Ngayon, yung pinag-apply namin ng OJT, kasabayan namin yung mga school na yun. Sabihin Mm. nila na, ay, may nauna na dito kasi taga TIP. Ay, may nauna na dito taga NCBA o iba naman PSBA, ganyan-ganyan. Ngayon, hanggat naghiwa-hiwalay na kami ng mga kaibigan ko. Ako Kasi nga ay napunta doon sa
Oo, wala nang slot, Ah, ika nga, no? Parang ganon. napunta ako sa isang opisina na ako lang mag-isa nag-OJT doon. Tapos, ang ginagamit ko pa doon, alam ko naalala mo ko to. WordPress tsaka Lotus 123. Baksik, oh. Oh, pare, nakagamit pa ako ng Lotus 123 noon. Parang database yun, no? Parang Excel or database. Parang ganon. Excel siya actually, Yan, yung yan. Lotus 123. Parang, Ngayon, doon para yata siya galing yun eh. Ang Oo, Excel, galing siya sa, sa parang ganon. sa ganong platform. Ngayon, ang keyboard mo, hindi pa pwedeng wala kang mga code. Anong kulay Di ba ng kunwari, keyboard mo nun? Anong kulay? yung color white na beige na ewan. Yung Tapos lumang ang style. kapal-kapal ba? Oh, tapos pag pinindot mo, ang tigas-tigas, tapos yung mouse mo yung square. Hmm. Ayun, ganun. Yung makalumang mouse, ayun. Yun yung naabutan ko sa opisina na yun eh. Grabe, tapos yung sa dulo ng keyboard mo, kunwari, F1 to F12. Pero bago ka mag F1 to F12, merong yung may ticket units, bubuksan mo ganun, nandun yung mga code. May parang cheat code ka doon. Nandun. Siguro mga ilang page yun, 3 yata o 4 na gaganon-ganon mo siya. May roller sa Natitigil. gilid. Parang, Hindi. lumabas- Mahaba siyang ganon. Tapos, ibababa mo siya. Tapos may code na naman. Okay, Bababa mo siya. okay. Ganon. Kasi yun Ayun. nga yung Tapos, purpose talaga nun, no, nung setup niya. Kaya para magamit mo dun sa Lotus. oo, yung Lotus na yun, talagang grabe. Puro commands. Puro commands ang ginagamit doon. Galing, no? Pero at least ibig Oo. sabihin, ganun na, alam mo yun, ganun na ka-innovative yung mga programmer, no? Para in Oo. consideration ng daily work mo, in terms of that, lahat ng pwedeng, yun nga, shortcut, command, na-anticipate na nila, no? Parang ganun. Ano yun? Tawag dito. Hindi pala WordPress ang sinasabi ko. Mali na banggit kong WordPress. Ito yung ginagamit na CMS ngayon, ano? Noong Ah, kasi, ang pinaka Microsoft Excel nila ay Lotus WordStar. 123. Ah, WordStar ayan, ang sinasabi ko. sabi ko na nga, Ah, ba, nabanggit ko WordPress. Ngayon, ganito. WordStar. Nung lumabas si Microsoft Excel, Mm, ay, ang sarap gamitin. Parang pinadali talaga niya yung buhay mo mm, na pinadali nila yung buhay na hindi ka na magko-code kasi nandun na eh, nakikita andun mo na. na eh. Oo. Yan, Ngayon isipin mo, mm, gagawa ka ng cell, yung cell na mm, gagawin mo, i-code mo pa. Ay dati. nako. Dati Oo. yon sa Lotus 123 pero ang dali ng buhay ng Microsoft Tapos ang Excel. interface ba ni Lotus parang Black DOS pa. base. Black, DOS based ang dating. Oo. Black Kasi pa. Tapos ngayon, ano, ano ba nun? Si Office ano ba yun? 95? Office 95 ba yun? ah Windows 95. Windows 95. Windows 95. Naabutan ko pa yung Windows 95 na yun. Tapos meron pang Mm. tawag dito, yung WordPress na hindi gagana yung computer mo hangga't hindi mo sasaksakan ng 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 DOS na CD. CD tuloy. Ano, DOS na disket. disket. Na disket. Tapos ngayon, yung kuya ko, nagpadala ng computer galing State. Sabi ko, wow. Wow, Sabi ko, high-tech. siyempre, siga-siga ako sa mga klase ko. May computer ako, ganyan. Ito ngayon ang nakakatawa. Yung, kaya pala niya pinadala kasi luma na yun na hindi na pala niya ginagamit. Mm-mm. Ngayon sa school, ang ginagamit doon ay Windows 95, Windows 97. Mm-mm. Windows 97. Meron pa ang Windows 97 SE. Ngayon, nung nabuksan ko yung computer, pinadala ng kuya ko, yun ay Microsoft Windows 3.1. Yun yung 3 tama, yung bago mag 95. Oo, yung Yeah. kaya sabi ko, kaya pala pinadala yung computer dito kasi lumang-luma na. Windows 3.1 talaga. Tapos yung box pa yung mga icon, ganyan. Wala pa siyang start sa baba.
Wala Wala pa. pang start yun. Floating lang, no? Parang floating lang Oo. yung... Oo. Ganon ang Windows noon. Eh ngayon, ano na ginagamit natin ngayon? Windows 11. No? Hintayin natin yung Nawala na yung 3. Naging 11 na, no? Hindi na 3.11 or 3.1, no? Nagpunta na sa oh, 11. dumiretso na yung 11. Ang layo Tuloy na niya. yung skipan, ano. Oo. Hindi, ayun, 3.1, tapos nag-Windows 95, Windows 97, Windows 97 SE. Tapos sunod-sunod na, nag-evolve 98. na yung Windows, ganyan. Tapos meron pang Windows Vista, ganyan. Yung 98 ba yung pambansang Ay, 98 SE computer pala shop? yung sinasabi ko. Computer shop. Ah, Windows 98 yan, eh, no? ah, Di ba? nag-Windows 90, hindi, mali. Windows 95, Microsoft Office 97. Ayan, Office Yon. 97. Mm. Windows 95, Microsoft Office 97. Tapos, pagkatapos ng Windows 95, tumalon siya ng Windows 98. Sa Ayan. Windows 98, may dalawa yan. May Windows 98 at Windows 98 Second Edition. Yun na nga yun, oo. Ah, Yun yung, yung Second Edition, oo, yun ang ginagamit sa school, sa ayan, yan. offices. Ayan. Ah, Computer shop, ayan na. pambansa, no? Di ba, puro Windows Oo. 98 noon kasi, ano to, parang personalized, makukulay mo, gusto mo kulay red, gusto mo kulay Oo. blue yung mga window, di ba? Maano mo na Oo. yung Windows theme. Yun, mapipili mo na yung gusto mong Oo. Windows theme. Pati nga yung mouse, di Compu- ba, nagiging yung sumusunod, bulaklak. yung gumagalaw. Oo, di ba mo yung Oo. icon? Di ba Oh, ganun? ganyan. Tapos, ang gagamitin mong pinaka-server ay Windows 2000. Ay, oo, no? Windows 2000 gagamitin mong server. Tapos the rest puro nga Windows Windows 98 SE, Windows 98, ayan na. Ganun ang karaniwang ginagamit. Ayun. Tapos basta maraming Windows, sobrang daming Windows na ano. Tapos may ano pa nga may nakagamit pa ako nung hindi ako nagkakamali, nakagamit pa ako ng Linux Nopic. Yung mga edition na Nopix, yung mga ganon. Yung Linux. Oo. Tapos nung nagtrabaho ako sa Makati, doon ako nakagamit ng Apple computer talaga, yung Mac-Apple. Ay, nakapag ganun ka sa work? Apple Mm. sila. Ang galing, no? Ay, yung ano siya, yun yung unang labas yun yung unang labas isa sa mga version na nilabas ng Apple ng wala ng CPU. Nandun na sa monitor lahat. Yung may kulay? Hindi iba pa yun. Yung may kulay, lumang Apple na yung sinasabi mo eh. Pero yung sinasabi ko, kasi di ba ang Apple may mga, di ba ang mga yung computer, parang malaking monitor. Parang ganun siya. Oo, tama. Si Mac. Si Mac na yan. Oo. No? Oo. Ngayon, Mm. malaki siyang, yung mataba yung monitor niya eh. Kasi nasa likod na niya yung Nasa CPU. likod yung, oo, tama. Oo. Tapos yung keyboard niya ay di battery. Yung mouse di battery din. Ganon. Tsaka yung mouse nung Mac na nagamit ko noon, hindi siya scroller eh. Yung bilog lang siya sa gitna. Alam mo yung para sa deodorant? Oo, yun yung Ganon, ginagawa ganon. tracker. Oo, kaya madali mo siyang i-left, right. Kaya pala up nasanay and ka ng down. ganun, no? Oo. Oo. Ganon. Gumaling ka sa finger manipulation, no? Oo. Ngayon, pag pumunta ka sa Power Mac, numinipis na yung pasensya ko. Hindi, numinipis na yung mga computer ngayon. Panipis na panipis, pati laptop, tapos yung computer nila manipis na rin. Pag nabili mo yon, yung wallet mo ninipis na din. Ayun. May utang ka Ganun. pa, no? Yeah. Ayun. Paano ka Ngayon, naman babayaran. doon? 'Di ba parang nakwento mo na yung sa work mo sa Makati. Pero paano ka muna nagustuhan yung computer na course? Paano mo na-decide na itong gusto ko, computer Ito science yun. and yeah. Ito yun ang nangyari. Nung high school ako,
may mga nagpupunta mga colleges sa school namin na Ano pangalan niya? Ng ino-offer school ni mo nung high school? Si... Pamprame High School. Okay, sa loob yan, no? Oo, Oo, sa loob okay. ng kampo. Oo. Ngayon, may pumupunta ng mga colleges sa amin na ino-offer nila yung school nila, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, ngayon, hindi ko talaga gusto yung computer noon. Mm. Ang pangarap ko talaga ay fine arts. Yun talaga pangarap ko. Bata pa ako Kaya na pala talagang mukha kang gusto ano, ko. pre, no? Mukha kang artist, eh. Mukha Pag akong ano, fine. mukha kang fine art. So, fine artist, okay. Ah, ngayon, hindi kasi kaya ako nagustuhan nyo kasi isipin mo, natuto ako sa ate ko mag-drawing, sa kuya ko, ganyan. Tapos, sa high school days, lumalaban pa ako ng mga contest, mga drawing na ganyan-ganyan. Ayun. Tapos hanggang sa nabuo na sa isipan ko na mag-fine arts ako. Eto ngayon. May pumupunta sa mga school sa amin na nag-o-offer ng gato si ganyan, si ganyan, si ganyan. Ngayon, sabi ko, ano ba yung computer na yan? Sa Mm. amin, merong special student na gumagamit ng computer. Pero section 1 yun section 2 Ayun. ako. Ah. Ayun, yung section 1 na yun, ang nakakagamit lang ng computer yun ay 5 lang. 5 lang, sila lang talaga naturuan na gumamit nun. Ngayon, natuto lang ako mag-computer nung first year college. Wala ako talagang idea sa computer na yan. Ngayon, bakit nga ba computer science? Kasi sabi nila nung panahon na yon, doon na yung panahon na yan, nag-start na mag-boom yung computer science. So, sabi nila, darating ang araw, lalakas ang computer, darating ng araw na lalakas yung artificial intelligence, ganyan-ganyan. Doon na nag-start yun. Yun yung development days, kung maalala natin. Yeah. Mm. Ngayon, um, pumunta ako sa school na yun, nag-enroll ako ng computer science hanggat sa naiintindihan ko na, oo nga pala, hanggat sa ah, meron tayong isang subject no na artificial intelligence, kung maaalala Meron. mo. Meron. Isipin mo way back 90s pa, nung nag-aral tayo at napag-aralan natin yung artificial intelligence noon pa na Mm. nakita natin na darating ang araw, lalakas ang artificial intelligence which is ngayon ginagamit na. Ginagamit na ngayon talaga. Super ginagamit na si artificial intelligence. Um, yung gumagawa ng kotse, artificial intelligence na. Mm. Yung Mm. kotse, yung kotse na mismo, artificial intelligence. Yung computer, andyan na si Gemini, andyan na si Siri, andyan na si Siri ng Apple. Puro ay artificial intelligence. Pag nalulungkot ka, kausapin mo si AI. I tell you a joke. Oo, eto ngayon. Um, Nagpe-Facebook ka, nagme-Messenger ka, walang sumasagot sa mga kachat mo. Sabi mo si Meta AI. Ayan, magkakasundo kayo niyan. Magkakasundo kayo, di ba? Ngay- Ngayon, ngayon, ah, kung kung hindi mo pa naiintindihan yung pinag-usapan nyo, ipatranslate mo kay Meta AI. Di ba? Nakakatawa, di ba? Pero noon, ibalikan natin yung buhay natin nung araw na doon napag-aralan na natin si artificial intelligence na Mm. yun nga, darating ang araw magiging malakas na siya. So ito na ngayon, nandito na tayo sa era na malakas na si artificial intelligence. So, totoo naman pala yung nung parang pinapakilala sa iyo no, na Mm. ito talaga yung magiging next trend at saka ito yung pang long lasting na trend talaga no, which is computer Ah, science and technology. ah, Ah, ngayon, meron pang habang tumatagal, lumalawak na siya eh. Dati may computer science, tapos sumunod meron ng ah, information technology, IT, ganyan. Tapos meron mga computer engineering, computer. Marami ng computer. Ngayon, diversified na no. oo, kumaga nagkakaroon na sila ng sanga-sanga. Ito, specialty niya ito. Ito, specialty niya ito. Ito sa network. Ito, ganyan. 'Di ba? Ngayon,
yung iba nga eh. O anak, graduate ka ng IT, pakiayos nga yung yung TV natin. Tsaka yung rep, no? Yung ref, ganyan, di ba? Aba, pinag-aral kita. Hindi mo maayos-ayos yung TV natin. Ganyan, ganyan. Pero wag na. Yung TV niya, Android. O, di ba? Kaya naman pala, smart TV. Oo, naka-smart TV. O, di ba? Ganun lang yun. Yung mga, ngayon, yung mga latest technology. Mm-mm. Hindi lang talaga, kaya nga tinatawag nilang smart. Di ba? Dati SIM lang si Smart eh. Ngayon meron ng Smart TV. Ultimo yung phone natin, smart na rin dahil sa AI. Smartphone, no? Oo. May naalala ka ba nun sa college na parang ano to, yung parang na-challenge ka talaga dun sa pinagawa sa'yo or parang dun ka nagseryoso lalo nung parang eto na yun. College days, siguro masasabi ko, ano, first year college, masaya ako, excited ako kasi college na ako eh. Sa ano Diba? yan, no? Kumbaga parang, Diretso ka dun, di ba, sa Aksat Cubao? From first year? oo, Tama? Okay, oo, okay. oo, accept ko ba. Ngayon, Mm. excited ako pumasok kasi finally, college na ako. Hindi na ako elementary, hindi na ako high school. Pagkatapos ko ng college, ang iniisip ko noon, pagkatapos ko ng college, magtatrabaho na ako, ganyan-ganyan, bla bla bla. O Mm-mm. sige, ganyan. Ngayon, pagkatapos ng first year college, syempre second year college, di ba? Siyempre. May ano ba Natural. tayo nun doon? May naalala. Alin? Si Aksat ko ba active siya nun sa Sports Fest? Sino? Si Aksat ko ba? Mga Oo, Sports active Fest. siya. Active din siya, Oo. no? Di ko Oo, na active maalala siya. kung nakapaglaro ako doon ng volleyball o basketball. Pero kasi doon sa Caloocan na Aksat, na Ah. bago ako lumipat ng Aksat Cubao, napaglaro pa ako ng volleyball doon eh. Mm, Nakapag-sports fest pa kami doon eh. mm. Ayun. Ang laro ko nung sa Aksat ko ba, badminton. Kaya nga, yung ka nahilig talaga Badminton. doon, kaya nag-aaral din tayo noon, di ba? Ah, Napaglaro-laro tayo. Pero di ah, maalala, kasi nga, yung ba yung nagpupunta tayong Marikina? Dahil sa sports fest natin? ah, ah, Ayun. meron pa isa pang sports fest si Aksat sa Ortigas, PLDT Ortigas na doon din ginanap. At one Meron time. din doon. Ah, ayun. Yun nga, yung sinasabi ko na ah, second year college, pahirap yung pinag-aaralan na. Kaya nga, no? Pagdating na ng third year, ay ito na, dito na pumapasok yung sinabi mo na kung yung pagiging seryoso ko, ganyan. Kasi nagsisimula na meron tayo tinatawag na na baby thesis. Ayan. Tapos, may thesis 1, thesis 2, thesis 3. Ngayon, ang nakakalito nun, pag iniba mo yung thesis mo, kasi back to zero ka eh. So kami, Oo. ginawa namin, tinuloy-tuloy namin hanggang thesis 3. Yung pang-graduating ka na, ganyan. Binabago na lang namin yung version. Same pa rin, yung program mo, yung documentation mo, parehas pa rin. Pero syempre, habang habang tumatagal, pabigat na pabigat yung thesis mo, pabigat na pabigat yung pinapagawa ng mga panel. Professor, Mga professor, ganyan. Tapos, i-defend mo yun, ipaglalaban mo yun na talagang ipaglalaban din ng mga panel yung side nila na dapat ma-defend mo talaga. nakorap Tapos, yung ano mo, yung disket mo nakorap. Aga. hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. Sinigurado namin. Ayun. Yung mga kurap-kurap na ganyan, yun yung mga pang-baby thesis pa. Ay, sir, nasira yung disket. Ganyan. Sir, ganyan. Pero habang tumatagal, siyempre, binibit-bit na namin yung CPU noon. Para safe, no? Yun ang pinagkaibahan noon sa ngayon. Noon, bit-bit mo yung CPU, tapos ikakabit mo na lang sa monitor. Hindi laptop ang dala mo, no? Yung buong CPU, yung desktop Yung ang buong- dala-dala.
yung buong CPU, hindi mo na madadala yung monitor kasi ang laki nun. Oo CRT naman. monitor. Oo, Ayan. si Tsaka Sonic View ba yun? View Sonic. Di ba? Yun eh. Oo, Kaya- ViewSonic, ayan. Ngayon, pupunta ka sa bahay ng kaklase mo, tatanggalin yung CPU niya, ipapalit mo yung CPU mo. Ganyan. Tapos, ngayon, siyempre, nagkakaroon na idea yung mga tao ngayon. Tatanggalin nila yung hard drive. Tapos ikakabit doon sa CPU. Di ba? Oh, pakokopyahin kita ng files. So, ikakabit yung yung SATA 1 sa SATA 2. Ayun, i-detect mo, no? Pag SCSI nakuha niyo yung na SATA yan. 2, makukuha niyo yung file, ganyan. Tumagal-tagal ang panahon, laptop na yung binibitbit. Tumagal ang panahon, USB, flash drive na yung dinadala. Ayan. Ngayon, nung panahon natin na nag-aaral tayo, kung maalala mo, may bitbit tayong libro. Diba? May bitbit tayong Tama. libro Oo, na, meron. na yung makapal pa na libro nun eh. Ngayon, naka-PDF na. Ayun. No. Yeah. Nasa cloud na. Yeah. Nasa PDF, nasa cloud na, kahit saan ka magpunta, kahit gamitin mo yung cellphone mo, ma-access mo yung file, basta nasa cloud. Basta may login ka. Ngayon, noong araw kasi, mahalaga yung libro eh. Isipin mo, worth 300 pesos, 500, napakamahal na nun para lang mabili mo yung libro na yun. Tama. Ganon. Pero ngayon, bibilin mo sa Facebook, worth 100 pesos. Pero ang Automata, dami-dami. naalala mo yun, yung automata na libro. Automata, oo, naalala ko yan. Tapos, ngayon, ang ginagamit ngayon ay Canva. Pero noon, ang ginagamit natin ay Corel Draw. Kung Ay, si maalala mo. Corel Draw. Oo, may CD pa ako noon. Version 8 ba? Version 9? Di ko alam kung version 7 pa yata yung sa akin. Basta Corel Draw 8 ang nagamit natin sa school noon. Ngayon, hindi ko alam kung 7 o 10 yung Corel Draw ko. Basta ganun. Ngayon, lumabas ngayon si Photoshop. Ayan. Ngayon, mas maraming gumagamit ng Photoshop kumpara kay Corel Draw. Ayan. Tapos, kaya nga doon lumabas yung ganda mo Photoshop mo, no? Yun na yun no? Photoshopper ganda na. Ngayon, iba na. Canva na yung ginagamit. So, ibig sabihin, yung pag-evolve ng mga, halimbawa, yung mga technology tungkol sa mga pag-editing ng mga pictures, ganyan. Ayan na, malaking difference noon sa ngayon. Pero, ano yung idea nila? Galing sa noon. Diba? Hindi naman lalabas si Canva kung wala kay Photoshop eh. Doon sila nakakuha na idea eh. Naalala ko yung, di ba kakaaral natin ng kung ano nung app yan, ng Corel Draw, pati nga Paint MS Paint. Oo naman. Tapos, yun nga yung naalala mo yung mga bago siguro si MS Word na rin, no? Kung yung bago-bago pa lang si MS Word nun. Diba? Tapos yung kapatid ko nun, meron siyang Brad, meron siyang thesis. Di nila, kumbaga nagtatype sila, marami na natatype, siguro more than 50 pages na yung thesis nila, no? Hindi nila makorek yung pagination. Di ba yung gusto doon, yung pagination, yung spacing, page setup. Medyo maalam na tayo sa ganun, no? Kasi kaka-type natin, di ba? Alam na natin paano i-adjust, i-right align, left align, mga ganun, mga footnote. Kaya, nung inano niya sa akin, tinulungan ko. Kasi hindi nila ma-edit na. Kumbaga, naubos na yung oras, hindi nila maayos. Sabi ko, ano lang yan, ganito edit. Yung, alam mo yung mga word, yung tawag doon? Insert text word ba yun? Word text, yung box. Tapos doon may lalagay yung text, di ba? Kasi nga, hindi nila ma-adjust doon sa spacing, hindi kaya. So, ang ginawa ko, dinaan ko doon sa text box. Kasi doon sa text box, pag doon mo linagay, tapos parang di ba pwede mo na siyang i-position kahit saan. Parang freehand na. Yung tinurong diskarte kasi hindi na kaya nung normal na typing eh. Hindi nakakaya yung spacing. Sabi ko, ganito gawin nyo. Tapos yun.
Kita mo, ang dami rin kumbaga nakakatulong din talaga pag yung ganun na ginagawa lang natin, kala nating kailangan lang na para matapos yung documentation. Nakakatulong talaga sa ganung mga situation, di ba? Sobra, sobra. Pero, itong tanong, naabutan mo pa yung typewriter nun? Oo, si Oh, si Mami may typewriter kasi kaya nag-practice din ah, ako doon, Brad. Nag-practice oh, din di ako ba? doon. Oo. Nung high school, pag magsasubmit ka, ang pinagpupuyatan ko ay typewriter. Alam mo yung wala akong Maghanap kaya tayo ng typewriter ngayon. Meron pa ba? Para doon ulit ah, mag-type-type. ah, alam mo yung tipong wala akong liquid paper. Mm. Pero Ayo, dapat, gaganon mo yun, no? Liquid oh, paper. ngayon, ang sasabihin nung teacher mo, walang gamitan ng liquid paper. Dapat perfect yung tinatype mo. Eto na. Nagawa mo na sa isang papel. Yung kailang patupos ka na, nagkamali ka pa, uulit ka. Yung, yung, yung dapat, Gagawin. dapat maliit na K lang, malaking K na ilagay mo. Ganon. Nakakainis, di ba? Alam mo yung nakakapikon na tuldok, nalagay mo quit. Nakakapikon. Yung umiiyak-iyak ka na, tapos hihilahin mo yung papel, maglalagay ka na ng mga bago, tapos dahan-dahan ka ngayon magta-type. Ayan. Ginagano mo Oo. Iikot pa pa ngayon, mo. papaluin mo pa ganyan. Sasalin mo pa yung typewriter na gano'n eh. Ngayon, pagdating ko ng college, sabi ko, eto ba yun? Sabi ko, ang lambot ng keyboard. Yung Mm. pinipindot ko, sabi ko, para siyang typewriter, pero sabi ko, ang lambot hanggang sa natutunan ko na, ito pala ang computer. Ito pala yung Mm. kahalaga ng computer na pag-aralan natin na darating araw, lalakas si computer. Baga parang, maganda na rin yung course na nakuha natin na nakatulong sa atin ngayon, lalo na ngayon, di ba? Ano naman Kaya yung ano puno, mo doon? Ano to? Yung parang mga first few job mo noon, ano yung mga diskarte mo noon? Ano yung mga napasukan mo? ah, kung maalala ko, nagtrabaho ko sa ano eh, nagtrabaho ko sa Ortigas. Alala ko yon na ah, maliit na company lang siya actually. Pero, ito to, Mm. di ba meron tayong subject nung araw, nung time natin, meron tayong tinatawag na System Analysis and Design. At Alala mo yun? mm. Ngayon, yung system analysis and design, hindi ko man na-practice yung programming, hindi ko man na-practice masyado yung web developing or something. Meron akong tinry na applyan pero hindi naman nag-click yung pinag-aralan ko doon na programming o ganun. Ngayon, na-apply ko pala sa ibang bagay. Ngayon, Mm. nagtrabaho ko sa isang kumpanya na meron nga silang computer. Pero, grabe yung mga print na ginagawa nila. Ang dami nilang papers na yung papers na yun ay nakatambak sa cabinet, ganyan-ganyan. Pag naghahagilap sila na file, talagang bubuksan mo Gulo-gulo. yung drawer, Oo. ganyan-ganyan. Napag-aralan ko, naalala ko tuloy yung pinag-aralan natin sa school. So, doon ko in-apply yung system analysis and design. Kaya Tama. ang sabi ko, ito yung start na gagawin. Pag nakuha mo to, ito yung next mong gagawin, ito yung next mong gagawin, ganyan. Alam mo yung mga flowchart. Pinag-aralan ko yan, pag uwi ko, ganyan. Ngayon, sabi ko, pagpasok ko kinabukasan, sabi ko, boss, meron akong proposal, ganyan-ganyan. Mm. O sige, pinag-usapan namin proposal hanggang sa in-apply ko. Ngayon, dati, pag naghanap sila ng resibo, naghanap sila ng file, hihilahin mo yung drawer eh. Yun yung Mm. talagang typical na ginagawa Sequence. pang opisina. Oo. Oo. Ngayon, ang ginagawa namin, nilagyan ko ng A to Z yun. Ngayon, kung may hahanapin kang file, meron akong ginawang parang simpleng program lang naman na masasearch mo doon. Pag nakita mo doon, gumawa din ako ng Excel actually, na pag hinanap mo, madali mo makikita saan drawer, anong number, anong letter. Mas mabilis Ayun. na, no? So,
Parang Sa ganun. computer ka muna, Check mo maghanap. muna. Pag Reference. nakit pag nakita mo sa computer, alam mo na kung saan ka napupunta. Pagpunta mo doon sa lugar na yon, isang hatak mo na lang, isang hila mo na lang na papel. Tapos ang usapan. Oo. Ganon. Kumbaga Pero noon nagkaroon talagang, ng process ika nga no ng paghahanap. oo, oo. Mm. Ngayon, doon ko masasabi na, na-apply ko dito yung pinag-aralan ko nung college. Na naging masaya naman, naging magaan ang buhay. Naging Kumbaga napadali yung buhay. nakatulong dun sa Oo, sistema ika nga. Na dati wala palang sistema. Nagkaroon na ng wala talaga. sistema. Oo, parang Oo, ganoon. kumbaga, may computer nga. Oh, Sige, sige. sige, Dits, tuloy mo lang yung medyo naputol ka dun sa inventory. Inventory? Mm. Okay. Ngayon, nung araw, ang gagawin mo, bilangin mo, kung mayroon ka stock item na 10, tapos may dumating na delivery na 5, so 15 na, may umorder ng 3, so 12 matitira, ganyan. Ngayon, sinusulat nila sa papel yun. Oo. Ngayon, ang ginagawa, ire-record nila sa computer. Pero, teka, hindi ko magets. Susulat mo sa papeles, tatype mo sa computer, ganyan, ganyan. Bakit di na lang natin gawing mas madali? Ngayon, ang ginawa ko, nag-Excel ako noon. Hindi ko maalala kung Microsoft Access pa yata yung ginamit ko noon na Excel. Na ginawa kong madali na pag may item ka nito, stock item, tapos naglagay ka, mag-move siya, o automatic mag-a-add siya, tapos pag may umorder, automatic magbabawas siya. At the end of the day, ilan na lang ang stocks mo. Ayan. Ngayon, yung natitira mong stocks, yun ang isi-send report mo sa boss mo. Na boss, ito po yung ano. Madali. 'Di ba? Hindi yung Mas simple. babalikan mo yung hindi yung babalikan mo pa yung shelf, bibilangin ko. Ay, boss, teka, mali yung bilang ko, teka, babalikan ko. Yan. So, ngayon, ang ginawa ko noon, kumbaga, doon ko talaga na-apply yung tinatawag nating system analysis and design na napag-aralan natin nung college days. So, talagang baga natuwa ako sa sarili ko kasi na-apply ko siya, pero may mga pagkakataon pa nga nagtanong-tanong pa ako sa mga dati kong kaklase na Mm. paano nga pala yung ganito sa ganyan. Naturo nila sa akin, balik ako sa kumpanya, ayun, tsaka ko in-apply yun. Ayun. Ganun ang nangyari. Ibig sabihin, um, ibig sabihin, wag mong iiwan na natuto ka sa school, tapos na, tapos iba na yung buhay mo, ganyan, ganyan. Hindi. Maraming mga bagay na kung ano yung natutunan mo sa school, maa-apply mo pala sa buhay mo o dun sa kumpanya na papasukan mo. Tama, Di no? ba? Mm. Kung hindi mo bilang computer science, hindi mo man naging forte yung pag-programming o pag-web developing, pero sa ibang bagay ng computer science ay magagamit mo pala. Laging Di ba? somehow, no? Somehow meron laging applicable dun sa scenario, no? Sa pag-aralan. Computer science ako, programming ako. Hindi lang naman programming ang Mm. tinuturo sa computer science eh. 'Di Mm. ba? May mga ibang bagay na sa pagiging computer science, doon ko pala na-apply na, pwede pala si system analysis and design na na-apply ko doon sa kumpanyang pinagtrabahoan ko. Hindi Galing. programming pero Mm. ibang bagay na gawa ko na naging madali ang buhay. Di ba? Yeah, yeah. Madali, Galing din madali eh, no? maghanap ng file. Mm. Yun ang isang bagay na na-share ko doon sa kumpanya. Maliit na kumpanya lang siya actually. Pero malaking tulong. Naging systemized na yung kumpanya. Yung komparasyon nung unang tapa ko doon, saan ko hanapin yung file? Saan ko bibilangin ko yung inventory, ganyan, ganyan. Hanggang sa nag-isip-isip-isip ako, ano ba dapat gawin? Gusto ko maging madali. Nakakapagod to Mm. Parang gano'n, di ba? Araw-araw ka magbibilang, araw-araw ka magbibilang na ayun. Araw-araw ka magtitingin ng receipt number Oo. sa mga resibo. So, ginawa ko, nilagay ko sa computer lahat ng mga resibo, isang click mo lang ng receipt number, pak, nandun na. Di Galing eh, ba? no? Pag hinanap ni Kumbaga, boss, eto na. pumapasok yung ano mo, no? Yung thinking mind mo ng as a computer analyst, tama ka nga, system analyst, Mm, no?
Mm. parang nakikita ko yung nung dun sa professional job mo na-apply mo Mm. kung ano yung binasic sa atin nung college days, na-apply mo talaga Ah, ng oo. innovation, nandun na yun innovation, Mm. improvement, Mm. process improvement or Mm. application ng new process para Mm. magkaroon ng better delivery or better result Mm. dun Tama, sa service, 'di ba? Kaya tama. ang galing. Mm. Gano'n, malaking tulong 'yun. Hindi Mm. man ako nakapag-program do'n, pero sa ibang Oo. bagay, Oo. na-apply ko naman. Kaya maganda naman, maayos. So yung Gano'n. yun, parang sigurong sa mga experience mo nun, ah, ano yung parang nakita mo na, syempre nag-iba-iba ka ng style ng job, di ba? Ano yung mas Mm. nagiging nakita mo mas komportable mong ginagawa in terms dun sa mga napasukan mo? Like nung job, current job mo ngayon, tsaka nung job mo noon, parang ganun. Yung trabaho ko noon, halimbawa do'n sa may, sa Ortigas sa pinasukan ko 'no, hanggang sa yung gano'ng kasimpleng bagay na mag-iisip ka talaga ng paraan para maging madali yung buhay. Sa ngayon, ah, nung nag-a-apply ako sa kumpanya, pumasok ako sa kumpanya, nakasistema na sila, madali na, 'di ba? Nandiyan na pala eh. So ngayon, pagpasok ko, hindi na ako mag-iisip ng kung ano may tutulong ko, nandiyan na eh. 'Di ba? Itutuloy ko na lang yung trabaho ko, gagawin ko yung trabaho ko, uuwi ako, may sweldo ako. Yeah. Pero noong araw, talagang kung ano yung may tutulong mo sa kumpanya, ibibigay mo, mag-iisip ka ng ideya, mag-iisip ka ng ano, tapos makikipag-collaborate ka sa mga ibang kaibigan mo, ganyan, sa mga kakilala mo, o sa Mm. kuya mo, 'di ba? Mm. Na kung ano yung dapat gawin na may apply talagang mag-iisip ka talaga. Hindi lang sa programming nag-iisip eh. Sa ibang bagay din, halimbawa, yun nga, sinabi ko yun sa system analysis, mag-isip ka din dyan na paano pa Oo. padadalin yung buhay. Yeah, Oo. ayun. Yun yung mga bagay na, sa ngayon kasi, pagpasok mo sa kumpanya, systemize na sila, maayos na sila. O sige, Mabilis na, boss, no? ano po magiging trabaho ko? Bibigyan ka trabaho, o sige, tutuloy mo yung trabaho yan, that's it. Uwi ka, tapos may sweldo ka. Yun na. Ano, Yeah. anong ano mo nun parang, ano ba tanong ko? Ah, yung job, yun yung ina-expect mo. Halimbawa, di ba, in-apply mo, anong title, tapos nung pagpasok mo, tama naman yun, yung parang, yung nakalagay dun sa description, tama naman yung ginagawa mo. Or parang mas Hindi. na-surprise ka, parang ganun. Ah, Na-surprise ako sa nangyari kasi Ah, nag-apply ako doon bilang admin staff. Umalis ako bilang admin staff. Yeah. Pero, ibig sabihin, nandun na eh. Kumbaga, nakatatak na admin staff eh. Hindi naman nila ako pinromote na ganyan-ganyan. Kasi maliit na kumpanya lang yun. Di ba? Ngayon, kahit admin staff ako, ginawa ko na paraan na ito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos may pumupunta pang ang IT doon, ganyan, ganyan na sila yung nag-aayos ng network eh. Ganyan. Tapos, maroon infrastructure, no? Hmm. oo, ganun. Sila yung nagkakabit ng network, ganyan-ganyan. Tapos, hanggat sa, hanggat sa, sila, network lang talaga. Pero yung mga ibang mga documents, mga file, kami na nag-ayos nun. Tapos may dumating pa mga OJT. Ayan. Yung mga OJT na yon, doon naman ako nakakahingi ng tulong para padaliin ito, ilagay ito, i-input mo to, ganyan, 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 ganyan. Assistant, Hanggat no? sa, nung nailatag na lahat, ayan na, madali na, ganun. Galing, no? Mm. Ano naman yan? Mga anong year yan? Di ba? Anong year ka ba parang nag-decide na mag-family? Ayan. Tapos, ano yung karera mo noon? Or, kasi sa akin noon parang, pagka graduate ko noon, di ba, napasok ako sa PLDT. May parang nag-recommend sa akin na ipasok ko. Tapos nun, kinasal na kami ni Melgy nun that year din eh. So parang yung IT career ko sumabay sa family life ko eh. Yung sa'yo, paano ba yung
style niya. Okay. Ayun nga. Nung binata pa ako, ganun yung mga trabaho ko. Tapos, apply dito sa ganyan, admin staff ako, ganyan. Hanggang sa nung na kinasal na ako, nag-iba na ako ng career. Sabi ko, try ko kaya mag-apply dito bilang IT. Eto ngayon. Hindi ko alam kung na-scam ba ako, Basta, pag-apply ko doon, sabi sa akin, IT ka, ano alam mo sa IT? Sinabi ko, network, ganyan-ganyan. Marunong ka pala na ganyan-ganyan, ha? Okay, sige. Marunong ka ba may pag-usap sa mga customer? Opo. Tapos, paano ka nakipag-usap sa customer? Kinuwento ko na nung ako ay nasa fast food chain, Ayan, maganda talagang yan. customer ang kausap mo. Tama. Ganyan. May care Yung talaga. pala, yung, pa, yung pala pagpunta ka doon, sinasabi nila IT, pero naging technical support pala ako na ang handle ko ay customers. I Parang see. frontliner, no? Frontliner Oo, ka. sabi ko, okay. Sige, nag-technical support ako, ganyan. Magmula no, nagtuloy-tuloy na. Hanggang sa tumagal-tagal, sabi ko, teka, systemized na to maayos na to Baka gagawin mo na lang yung trabaho mo Hindi ka na mag-iisip. Okay. Ngayon naging madali para sa akin yun. Kumbaga, hindi ko na kinakailangan pasakitin yung ulo ko. Mag-iisip ako, ganyan-ganyan. So, na-enjoy ko yun na pasok ako, gawin ko yung trabaho ko, uuwi ako sa sweldo ko, and that's it. Tapos, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung trabaho ko. Ganun. Ngayon, doon ko nakitaan na kaya pala maraming call centers dito sa Pilipinas kasi kung ikukumpara mo maging ahente ka sa States, Yeah. malaki pala yung malaki bigayan. Oo. Pero dito kasi kung hindi ako nagkakamali, ito nakwento lang to sa akin na ah 1:3 yata o 1:4 kung magkano sweldo sa isang ahente dito sa Pilipinas, apat na ahente na makikinabang na dun sa sweldo na yon. 'Di ba? Dito Yung na ako sa comparison. Pilipinas Oo. Oo, no? dito na ako sa Pilipinas mag-invest. 'Di Apat na ba? agad yung Maraming personnel ahente. ko. Parang ganun, compare sa one. Samantalang doon, Isa lang. samantalang doon, isa lang 'yon. Ito yung binibigay mong sweldo. Pero dito sa Tama. Pilipinas, tatlo o apat na makikinabang. So Ayun. ganun. So ngayon, syempre, galing states 'yan, galing ibang bansa 'yan, bago makarating ng Pilipinas, nakaayos yung sistema nila. Di ba? Pagdating dito sa Pilipinas, mag-apply ka ng trabaho, gawin mo na yung trabaho mo. Tag dito, kung ano yung pinapagawa nila, gawin mo. Tapos, yun na. Tuloy-tuloy na yung trabaho mo. Yun na. Di ba? Hindi kagaya dati na talagang manual pa. Di ba? Na Mm. iisipin mo, ganyan-ganyan. Ano may tutulong mo sa kumpanya. Kaya nga sabi nga nila, di ba, pag nag-apply ka sa trabaho, ano may tutulong mo dito sa kumpanya? Yan. Yung mga ganyan tanungan nung araw di ba? What's Siyempre, ikaw what's your naman, ano to? ah, What's your greatest achievement? Mga ganun, no? yung mga ganyan-ganyan. Yan. Di ba? Siyempre, Now siyempre, tell me about your weakness. Mga ganun, no? ganyan. Tapos, siyempre, ako naman, pabibo. Yeah, ganun lang yun. Iba naman. Ah, pero, kung ano yung sinabi mo sa interview, panindigan mo. Na Dapat. pagpasok mo sa kumpanya, dapat ganun ka rin. Kasi, siyempre, nakatingin sila sa iyo nung in-interview ka to, ito sabi niya, tignan natin, di ba? Ganun lang yun. Mm. Mm. So, yun. Kaya, ganun naman, In terms madali. nung sa IT, sa career mong yun, tingin mo, tas di ba nag-family ka nga. So, sustainable yung IT career for a family man Oo compared to naman, what oo naman. compared to other, di ba, job or Ah, mm, meron pa pala akong pinagano pa. Bukod sa call center, nagtrabaho pala ako bilang web developer sa Makati. sa Makati. Mm, Oo, sa Makati naman. Ngayon, hindi naman may mga pinagawa sila sa akin from the scratch. Pero mas nagawa ko yung pumunta ako doon sa kumpanya na yun, gawa ni website maintenance na lang. Ngayon, oo. Ngayon, paalis na si developer o wala nang gagawa nun.
ako yung tinanggap nila na ako magtutuloy. Ah, So yun, maintenance na lang, tinutuloy-tuloy ko yun. Tapos ngayon, merong pinapagawa yung boss ko na pakigawa to. From the scratch, gagawa talaga ako ng website yan. Hanggang sa umalis na ako doon sa, ayun na, nagtuloy-tuloy na ako sa call center na. hanggang ngayon Ganun. meron pa ring naghanap ng web developer, hindi yun nawawala kasi may website pa Ah, rin eh. Meron pa rin naghahanap until meron. now ng Hindi, maintenance. hindi siya mawawala, lalo na kailan ba to? Yung isang pinagtrabahoan ko din, hindi lang dito sa Makati, meron pang isang lugar pa sa Makati na pinagtrabahoan ko na nag-web developer din ako doon. Pero CMS na ang gamit namin. Yan, mas madali na, no? Ah, CMS na. Ngayon, ang naging kliyente namin, yung mga malalaking kumpanya tulad ng ospital. Yan. Ayan. Talagang yung mga ospital na yan, hindi lang sila pwede pang Facebook eh. Kinakailangan talaga dyan yung mga website talaga na nandun na Yes. lahat, nakalatag na lahat. Ano bang kailangan mo? Sinong doktor ang hanapin mo? Doktor ba sa puso? Anong department? Anong ganyan-ganyan? Lahat ilalatag mo doon. Tapos sa baba, maglalagay ka doon ng link ng Facebook, Instagram, Twitter, di na pala Twitter, no? X na pala. Si Tapos Elon mga so on and Musk so, X. oh, Mm. so on and so forth, ganyan-ganyan. So ganun na yung mga trend ngayon na dapat nandun lahat. Kung ikaw may-ari ka ng ospital, dapat meron kang website, meron kang social media para makilala ka talaga ng tao. Ayan. Nice. Tap, Oo nga, pwede no? ka din kung gusto mo meron din mga vlog yung mga ospital na talaga makikilala sila, ganyan. Ganun yung mga trend ngayon Pero doon kasi pag pag mga business kasi, yung mga nagtitinda na nagnenegosyo, mas madali sila makabenta sa Facebook. Pero Facebook Market, 'di ba? O sa TikTok Market, doon sila Yan. naglalagay. Ngayon, Mm. yun yung mas komportable sila Mm. kumpara sa website. Pero kung website ang pag-uusapan, masasabi ko yung mga malalaking kumpanya, yun, mas gamit na gamit ang website doon, 'di ba? Ayun. Pero mas madaling gamitin. Ang huli kong nagamit actually yung CMS eh. Madaling gamitin talaga. Sobrang gaan. Ayun. Kaya Mm. kahit na sabihin nila from the scratch, kaya naman. Ngayon kasi bago na yung na nag-update na si CMS ngayon, mas magaganda na eh. Mas May maraming kasama ng picture na, AI. no? Oo, may kasama ng AI actually. Nung huling nagtingin ako ng CMS, kasama na pala si AI. Ganon. Grabe, no? Ano Mm. naman yung, ano ba to? Sa mga upcoming siguro, sa mga similar na fresh grad or nag-iisip ng magmuha ng IT courses, ano yung parang mabibigay mong tip or advice, ah, para lang, yun, yung sa career na to na until now, na-enjoy natin yung sa IT. Ang masasabi ko kasi pag sinabi nating information technology or computer science, fast moving kasi yan. Ngayon, Definitely. dahil sa fast moving yan, isipin na lang natin yung cellphone. Kabibili mo lang ng cellphone. Next month, iba na. 'Di ba? Kumbaga, gaya ngayon, bagong labas si iPhone 16. Sa darating na September, maglalabas na naman si iPhone 17 sa US. Kasi every September naglalabas yan eh. Obligado ba Yes. siya? Obligado ba siya sa Ha? cycle niyang yun? Parang, Na yun na yun, parang cycle na yun lagi ng may release. every year, every Mm, year. mm, Ayun. Yun ang kung makikibalita ka sa iPhone, malapit na, pa-release na si iPhone 17 sa September. Pagdating naman ng March yata, I think, yun yata si Samsung eh. Ngayon, etong August, ngayon naman lumabas si Google Pixel. Google Pixel 10, Google Pixel Pro. So, yan tatlong yan, yung big three na yan, sa US kasi malaki si Google eh. Google mm, Phone. mm, No?
May Google, may Samsung, may iPhone. Taon-taon nagbibigay na update yan. Naglalabas yan. So kung si Samsung maglalabas ng March, si Google Phone maglalabas ng August, si iPhone maglalabas ng September. Next year may lalabas na naman silang release. Yan ang sinasabi ko na ang IT or information technology ay Ganun kabilis fast moving. Oo. So dapat lagi kang updated sa bagong technology o bagong tech trends, Yes. 'di ba? Hindi yung gumraduate na ako na IT, ang dami ko natutunan, yung natutunan ko sa school updated and that's it, tapos ka na. Hindi ganoon 'yun. Kumbaga siyempre sasabay ka kung ano yung bagong trend, 'di ba? Gaya nun, kung napag-aralan ko yung CMS, akala ko doon lang, hindi. Iba na pala ang CMS ngayon. May kasama ng AI, 'di ba? Ibig sabihin, kung hindi ako sumabay sa tech trend, wala na, huli na ako. Kaya nga sabi ko nga, ang information technology or ITI, fast moving. So dapat lagi kang mag-update sa bagong tech trend. Pangalawa, consider mo din yung certification. Like, kung gusto mo mag-certify sa Microsoft, Google, Cisco, ayan, para magkaroon ng added credibility para sa iyo, 'di ba? Number 3, explore mo yung specialization mo. So, for Yung- example, cybersecurity, data science, web development. Yan, ganyan. At meron pa, kung meron tayong web development, meron din tayong mobile development and cloud computing. 'Di ba? Ibig sabihin, dati, nag-store ka lang ng file sa hard drive. Nag-store ka lang sa server. Pero ngayon, hindi lang server, nandiyan na si cloud computing. 'Di ba? Ibig sabihin, kung graduate ka ng college, huwag kang mag-stop doon. May bagong trend, may bagong technology, dapat sumabay ka. O sige, sabihin na nating ako halimbawa, hindi ko napasok tong trabahong to, hindi na ako IT, hindi na ako web developer, o hindi na ako ganyan. Pero sumasabay ka pa rin sa anong bago ngayon. Tama. 'Di ba? Oo. Updated ka pa rin kasi who knows, baka mamaya pare, 'di ba, nag-web developer ka kasi dito sa kumpanya nag-aano ng web developer. Kaya mo pa ba? O sige, pasok ka, ganyan. Alam mo kasi updated ka. Oo, nakakasabay ka, no? Hindi yung graduate ako ng tapos ito na yung trabaho ko. Hindi na ako kalimot ko na yun eh. Diba? Siyempre sayang naman yung pinag-aralan mo, ganyan, di ba? Ayun, kumbaga hindi mo man ma-apply pero dapat updated ka. Yun eh. Yun ang kaya nga tayo tinatawag na science. Yun yung tuloy-tuloy, continuous yung studies. Diba? Kaya parang computer science, ganyan. Tuloy-tuloy yung studies niyan. Lalo na, iba na yung technology ngayon. Iba na yung AI ngayon, iba na yung, grabe, sobra. Ang laki ng difference noon sa ngayon. Kung noon, pinag-aaralan pa lang natin AI, ngayon, si AI na yung gumagamit at si AI na mismo yung kausap mo. Siguro nga tama ka dun, no? Yung parang sumasabay ka lagi sa technology, no? Hindi naman ibig sabihin sasagarin mo, no? Kumbaga, on what you see na on par dun sa skill mo na halimbawa yun nga sa kung web ang hilig mo, also look into mobile development kasi correlate yung dalawa. Tapos kung mahilig ka sa server, check mo na rin yung cloud, check mo na rin yung storage, yung technology nun, para at least kung mapunta ka man as halimbawa taga-setup lang, alam mo paano mo isalpak yung storage. Tas ngayon kung ikaw naman yung admin, alam mo paano gamitin yung Windows Server, 'di ba? Yung mga ganun na, or kung cloud man yun, paano mo gamitin si Google Cloud, no? Kumbaga lagi kang merong arsenal ba tawag doon or weapon, no? Halimbawa, lalo ngayon yung mga bagong pumapasok sa computer, mga spam, phishing or something, syempre dapat may idea ka rin sa cybersecurity. Kumbaga
ganun na lang, hindi yung i-prevent mo, hindi dapat, hindi lang prevent, dapat mas maalam ka pa. Ano bang Amen. ano bang meron kay cybersecurity? Ano bang dapat kong gawin? Anong dapat kong Como hindi ko man lang na-apply bilang trabaho? Ay, kasi hindi na ako IT kasi hindi ko na trabaho 'yan. Pero anong idea ko tungkol sa cybersecurity para ma-prevent ko 'to, 'di ba? Na pag-aralan ko kaya si cybersecurity, anong bago diyan? Alam ko na kung paano ko i-prevent itong mga spam, viruses or something na pumapasok sa computer ganyan. Sa At least platform mo, no? Oo. nagagamit mo pa rin yung kurso mo, yung Oo. pinag-aralan mo bilang computer science, bilang information technology. 'Di ba? Ganda Hindi nun, tayo doon natatapos. Mm. Ayun, Siguro, ganoon. maganda yung ano. Siguro ang dagdag ko lang doon, kumbaga, wag mo ring yung mga nakakasama mo like sa career mo or sa current study mo, 'di ba? Kasi yung parang tayo, 'di ba? Until now ano po to? Connected pa rin, 'di ba? Kumbaga, yung mga connection mo, sabay mo rin sa pag-grow, 'di ba? Especially yung alam mong may pinagsamaan na kayo or may something na talagang may bond na kayo. Exactly, parang sa atin na from college days until nag-asawa, until now, nasa yung taga Mexico na dati nasa Ang Pasig, layo natin. nasa Cubao. Pasig, Quezon City. Siguro Pasig next, Quezon City kami. siguro next sa mga next ano natin, iteration na ganito. Yung i-compare natin yung ano ba yung life sa city tsaka sa life sa province na ba't mas na-prepared natin yung nandito lang sa ano. Kasi magandang ano din, maganda. Pero yun sa next iteration naman. Siguro yun ang add ko lang yung value nung pag may binibigay na challenge sa iyo si God, 'di ba? Tapos may pinapakilalang tao sa iyo na instrument niya. Alam naman natin, 'di ba, si God, 'di ba, magbigay ng pagsubok, tsaka iba magbigay ng gift, bibigay ka niya ng potential, bibigyan ka ng computer. Tapos anong gagawin mo sa computer, which na-apply mo nga dun sa isang job mo, 'di ba? Through that learning curve, through the guidance of our Lord. So, siguro sa mga upcoming na ganun, wag lang makalimot yung mga challenges na encounter nila. Kung kaya nilang pagsumikapan ng in the most honest way, gawin nila, tapos gamitin din nila yung technology meron at saka yung mga taong sumusuporta sa kanila. Ayun, siguro yun lang. Tsaka isa pa, siyempre, may mga bagay na sinasabi natin na merong binibigay sa yung Panginoon na blessings. Minsan, ikaw pa nga yung blessings para sa iba eh. Yes. Ngayon, ikaw yung nagiging daan para makatulong sa iba. Ngayon, merong mga bagay na unexpected na ito yung dinadasal ko, bakit hindi dumadating. Pero, may dumadating na mas malaking blessing na hindi mo inaasahan na mas importante pala ito kaysa doon sa hinihiling ko. Diba? Ibig sabihin, kumbaga, hindi naman ako o yung iba na puro na lang hingi. Siyempre, bawat dumadating ng blessing, kinakailangan natin magpasalamat. Kasi parang simpleng ano lang yan eh. Binigyan mo yung anak mo ng chocolate. Ano sasabihin na anak mo? Thank you, Daddy. Yeah. Siyempre, ganun din sa Panginoon. Kung ano binigay niya sa yung blessing, huwag natin kakalimutan magpasalamat. Tsaka lagi natin pupurihin na Panginoon. Ayun. Kumbaga, kung meron isa sing hindi naman in terms nung kinakarap natin this era, 'di ba? Kumbaga noon pa naman, kahit yung mga sinauna sa atin at yung mga next generation, 'di ba? Yung isang direction pa rin naman patungo pa rin sa Panginoon nga, 'di ba, to our Lord. Kaya Totoo yan. Yun parang in that along the way are you navigate your daily, your career, your family, 'di ba? Always Tama. Return the praise of pasasalamat. Ayun, ano pa ba? Ang dami natin na pag-usapan siguro. Magkano pa tayo ng mga next part?
paring Dits. Pero maraming salamat sa time, Salamat din. sa effort natin. Ang dami nating gustong pag-usapan, pero laging laging may nadadagdag. Maganda tayo Naalala ko yung mga panahon na ito, maisingit ko lang bago tayo matapos. Naalala ko nung college days, pag magkasama tayo sa library. Ayan, library. Kung ano yung napag-usapan natin, lumalawak na yung usapan natin. hanggang sa lumabas tayo, na kumakain tayo ng fishball, na dumidilim na, nagkikwentuhan pa tayo. Kung maaalala mo yan, Hindi natatapos. Nandun tayo sa tapat ng school natin. Diba? Tapos, ito, lately lang, pupunta ako sa inyo, pupunta kayo dito sa bahay, na magko-coffee tayo, pero lumalawak yung kwentuhan natin. Simpleng ganun lang. Diba? Masayang kwentuhan to. Kaya nga. Masayang talakayan at kwentuhan. Yun, thank you sa pagpapaunlak ulit. Regards yan kina Grace at sa mga bata. Congratulations sa lahat ng na-receive nyo this year. Maraming salamat. At syempre, continuous lang din na strengthenin kayo ni Lord. Family mo, lalo yung mga challenges na na-receive ng mga bata sa school at saka sa daily life din. Maraming salamat. Same to you, na naway gabayan din kayo ng Panginoon Diyos Ama at huwag tayong pababayaan. Regards din sa family mo, kay Mel G, sa mga kids, si classmate Mel G, classmate ko din yan. Nagpapadala pa ako sa iyo ng mga chat kanina. Sina Bioman. Yung gusto kong pag-usapan, sina Masman. Hindi na natin naisingit. Kasi di ba di ba sa channel, ano ba channel si Bioman? Di ba channel 2 yun yata no? Tapos si Shider, ano ba channel si Shider? Di ba 13 dati yun, tapos 7? 13, mga channel 9 pa yan. Channel 9. Yun yung gusto ko i-ano natin, pero meron pa naman mga next. Ang sarap lang kasing alalahanin yung mga simple joy natin na until now, pag nakikita mo sa YouTube or other social media, ay, ganda niya, pinapanood ko dati yan tapos ngayon hindi. Pagdating ng Shider na yung palabas, hindi pa pwedeng malayo ka sa TV. Di ba kasi, siyempre, dapat makita mo yung action nila Okay. Maglaban-laban sila. Yung mga tumbling, no? Si Fumalay R. Ganyan. Yeah. Hindi ka, matatakot ka dapat malapit ka sa TV para... May nakakatakot nga natin yung mga sound, tsaka yung ulo lang nakalaban. Si Fumalay R nga. Kaya Fumalay. Alam mo, sa susunod na talakayan, huwag mong kakalimutan yan, pag-uusapan natin yan. Sige. Thank you, Master Dits. At sa lahat maraming salamat sa iyo. Yun, sa lahat ng mga listeners, thank you ulit sa na nakikinig kayo lagi dito sa channel in our Tech Talk with Mike and Joy. And yun lang, napakagandang episode. Continuously lang namin tong on the next episode, abangan nyo pa. And more talk, more tech talk to comes. And good vibes lang. Thank you. Maraming salamat sa mga tagapakinig. Good evening. Good evening and bye-bye.